Hello, magandang buhay! Welcome to my channel. For today's video ay magluluto ako ng very simple na ulam, stir fry pak choy. Ayan, nag-prepare ako ng bawang. Dinamihan ko ang bawang kasi gustong-gusto ko yung bawang. Ayan, at saka maganda sa health ang bawang. Bawang is garlic. Ayan. Tapos, sibuyas na kahit anong sibuyas ang pwede niyong gamitin. Pwede yon, kayo ang bahala, kayo mag-decide. Kung anong meron na available sa inyong kusina, yon lang din ang gagamitin para hindi ka ma-stress sa kakahanap, lalo na kapag malayo kayo sa tindahan. Ayan. Kung anong meron, yun lang din ang gamitin nyo, or mas maganda kung may tanim. Ayan. Tapos huwag kalimutan ang sili kung gusto nyo ng medyo maanghang. Itong sili na to is hindi siya gaano kaanghang. Ayan, kaya ito ang lagi kong ginagamit. Ayan. Tapos, ilagay lang natin sa ating lagayan, isit aside natin kasi i-slice pa natin ang ating pak choy. Ayan. Kayo ang bahala kung anong size ang pag-slice nyo ng inyong gulay. Depende sa inyo yan. Kayo mag-decide. Ako kahit ano na lang basta masarap ang luto. Okay na sa akin yan. Ganyan. Meron kasi ako nakita sa sa mga videos. Pero hindi ko lang siya as in ginaya talaga lahat. Kasi gusto ko din ng sarili ko. Ayan, kaya ganyan ang ginawa ko sa aking gulay. Tapos medyo yan siya, medyo yan ang matagal na maluto. So, hindi ko siya sinali doon sa dahon. Kasi para hindi siya mag-overcook doon. Pero ito kasi, kahit blanch lang to, pwede na to siya kainin. So, parang pareho lang din sa dahon na Kaya lang hindi ko siya sinabay at hindi ko siya hinalo. Ayan. Kasi ang dahon kasi sobrang bilis lang. Seconds lang siya, okay na siya. Pero itong puti, pwede siya mga minute. 1 minute, pwede yan siya. Pero wag maglampas kasi hindi masarap ang gulay kapag ma-overcook. Ayan, nagpainit ako ng karahan na gamit ko ang olive oil. Tapos, panghalo ko pala sa gulay is leftover na pork chop. Yung ulam namin the other day, yan yung in-slice ko. Tapos, igisa ko lang siya, ganyan, hanggang sa medyo mag-brown-brown ng kaunti. Tapos, ilagay ang na-prepare na bawang, sibuyas at saka sili. Ayan. Igisa-gisa lang yan siya. Tapos, lagyan ng pangpalasa, pepper, garlic, onion powder. Ayan. Kasi, nag-prepare pala ako ng sauce nito. Ayan. Kung gusto nyo malaman ang sauce, magsulat ako ng recipe. At saka pwede nyo din i-review yung mga niluluto ko na may sauce recipe. Ayan, ilagay yung steam ng pak choy. Pwede nyo din sila isabay ng dahon, pero ako, inuna ko to siya kasi yan yung pinakamatagal na maluto sa pak choy. So, inuna ko siya, pero sandali nyo lang siya lutuin kasi nga, siya, mabilis siyang maluto. Ayan yung sauce na gawa ko. Nilagay ko na siya dyan sa aking gulay bago ko pa ilagay yung dahon ng pak choy. At kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na to, pakisulat kung taga saan kayo para alam ko kung saan nakaabot ang aking video. Maraming salamat. Ayan, at huwag kalimutan tikman. Tapos ilagay na ang dahon. Ayan. Halo-haloin lang. Tapos maya-maya okay na yan siya. Or depende sa inyo. Kung gusto nyo yung sobrang lutong-luto na siya na halos overcook na siya. So, kayo ang bahala. Kayo ang mag-decide. Kung ano ang sa gusto nyo. Depende sa kung ano ang
gusto nyo at ng pamilya nyo. Basta masarap yan siya. Okay na yan siya. Ayan, ilagay ko lang sa aking lagayan na mangkok para ready na siya magmukbang. Ayan, ang sarap niya tignan. Half cook lang yung gulay ko. At yan yung paborito ko sa gulay, yung half cook lang. Wag maano. Ayan ang aking kanin, white rice kasi hindi pa ako nakaluto ng aking yellow rice basmati. Naku, sarap. Tapos medyo dinamihan ko siya ng sauce kasi gustong gusto ko ang sauce sa kanin. Kasi masarap siya. Pangdagdag na rin, kapag kakaunti lang yung ulam natin, yung sauce is nakakatulong yan pang palasa sa kanin. Masarap yan. Yan yung palagi kong ginagawa. Ayan. Kain na tayo. Ayan. Mahilig ako sa gulay ngayon na andito na ako sa abroad. Pero dati nung sa Pinas, hindi ako mahilig kumain ng gulay. Ayan. Sana ay nagustuhan nyo ang video ko for today. Maraming salamat. Don't forget to follow and share. Bye-bye.